Nalulungkot nga si Ina sa kalagayan ng matanda dahil nga nararamdaman niya ang lungkot ng matanda kagaya na lang ng pangungulila niya sa kanyang ama. Mahirap ang mag-isa, mahirap na walang karamay at walang kakampi. Kung kaya't hindi niya pababayaan ng matanda, gagawa siya ng paraan nang sa ganun matulungan niya ito at muling makabangon or makuhang muli ang kumpanya na ninakaw nga ni na Charlie at nitong si Lani. Gumagawa si Ina ng lahat ng paraan para lang makuha at mabawing muli ang kumpanya dahil nanghihinayang siya. Alam niya na matindi ang epekto sa matanda. Buong buhay ng matanda ay binuhos niya para lamang palago ang kumpanya at mapupunta lamang sa iba. Kung kaya't hindi niya hahayaan na tuluyang magsaya itong si Charlie at itong si Lani. Sa kabilang banda, biglang malimpongatan itong si Nuno sapagkat nagising siya dahil sa kanyang masamang panaginip kung saan na panaginipan niya ang kanyang ama na nangangailangan ng tulong at sa tingin niya ay nasasaktan ito at kailangan nga ng rescue. Ngunit sinabi ni Ina na ipagdasal na lamang nila itong kanilang ama dahil iniisip nga nila na patay na ito at wala na nasunog Walang ito. Kamalay-malay si Ina at itong si Nuno na buhay pa ang kanilang ama at totoo ang nararamdaman nitong si Nuno sapagkat nasa alanganing sitwasyon itong si Mang Tony kung saan gumagawa nga ng paraan para lamang hindi mabigo sa kanyang pangako mula sa kanyang mga anak na si Ina at itong si Nuno kung saan babalik siya at protektahan ang kanyang mga anak at tulungan pa rin ito sa abot ng kanilang makakaya. Kung kaya't nakagawa na nga siya ng pagkakataon, nagtulog-tulugan siya kaya sa pag-aakala nga ng bantay na patay na ito at wala nang buhay. Naging alerto siya sa pagpasok ng bantay hanggang sa natuto siyang lumaban at tuluyan ngang nakatakasan ang masilimuot na dinanas niya sa loob ng kulungang iyon. Mahaba-haba ang kanyang pananatili doon, ilang taon siyang nagtiis at nagdusa. Pinapakain naman siya ngunit walang kabuhay-buhay sa loob ng kulungang iyon at kinokontrol ang kanyang nabubuhay nga siya, ngunit hindi niya mararamdaman ang totoong kahulugan ng buhay sa loob ng kulungang iyon. Para siyang hayop na nakakulong at kinokontrol ng amo. Kaya naman sa pagkakataong yun ay tuwang-tuwa nga itong si Tony sapagkat nakalabas na nga siya ng tuluyan at masaya siya sapagkat may pag-asa na muling makakasama niya ang kanyang mga anak na matagal na nawalay sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang banda, masaya naman itong si Lola Orian sapagkat nagkaroon nga ng butas ang ginawa nga nitong si Lani at itong si Charlie na patunayan na illegal ang kanilang ginawa kung saan inangkin nila ang pag-aari nga ng matanda kung kaya't napalayas din ito sa naturang kumpanya kahit sa pilitan nga at natamaan pa nga itong si Francis dahil sa pinrotektahan niya ang kanyang daddy. Nakalabas man sila ng naturang kumpanya ngunit hindi pa rin sila ligtas sapagkat buhay pa nga ang mga traidor na ito nga si Lani at itong si Charlie at hindi to titigil hanggat hindi makaganti lalo't nalagay sa alanganin nga ang buhay nga nitong si Francis. Isipan ng dalawa na papasubugin na nga ang naturang kumpanya kung hindi rin mapapasa kamay nila at mabalik ito sa matanda. Ngunit magkakamali naman sila ng gawa sapagkat makikita nga ni Ina ang naturang nilagay nilang setup para sa bomba na sasabog. Kaya naman dali-dali itong naihagis ni Ina at hindi ang kanilang kumpanya ang naapektuhan.